Paano kung ang pagkain na mabili mo ay hindi pala pang tao? Ang mama ko na bumili ng ulam sa may karinderya. Nasa loob kami ng maliit na bukid at sa may bandang labas o kalsada pa yung tindahan ng karinderya. Alas 7 na ng mga oras na to. Habang naglalakad ako papunta sa may karinderya, may nakasalubong akong isang matanda na naglalako ng ulam sa may bukid. Nagtaka ako kung bakit siya nagtitinda dito dahil parang wala namang bibili sa kanya dito. Pero biglang umiral yung katamaran ko at naisipan kong sa kanya na lang bumili para hindi na ako maglakad pa ng malayo. Kaya sinilip ko yung mga paninda niya at nakita kong meron siyang tinda na kaldereta at dinuguan. Binili ko kagad yung dalawang yon at pagkatapos ay bumalik na kagad ako pauwi sa amin. Habang naglalakad ako pauwi, nakita ako ng kapitbahay namin na si Aling Carmen. Tinanong ako nun kung saan ko nabili yung ulam na daladala ko. Sabi niya sa akin, buti raw may naabutan pa akong ulam sa may karinderya dahil maaga raw nauubos yun. Pero sinabi ko sa kanya na diyan ako sa may bukid bumili nito. May nakita akong matanda na naglalako ng ulam eh. Sinabi na lang sa akin ni Aling Carmen na bakit daw ako dun bumili. Mag-ingat daw ako para raw makasigurado ako na ligtas na kainin yung ulam na binili ko. Lagyan ko raw muna ng kalamansi yung ulam na binili ko. Nagtaka ako kung bakit. Sagot na lang nun sa akin, basta gawin ko na lang daw. Pagka uwi ko nga ng bahay, agad-agad kong sinabi kay mama yung ginawa ko at kung saan ako bumili. Tapos kumuha kaagad ako ng kalamansi at pinatak ko yon sa ulam na binili ko. Ilang minuto lang, biglang nag-iba yung sabaw ng dinuguan. Biglang naging kulay pula yun at biglang may lumutang na tila mata ng tao sa dinuguan. Sa kaba namin ni mama, pumunta kaagad kami sa kapitbahay namin na si Lola Mila at tinanong namin sa kanya kung bakit ganun yung nangyari sa ulam na binili ko. Si Lola Mila kasi matagal na sa lugar namin kaya marami na siyang nalalaman tungkol sa mga ganitong klaseng kababalaghan. Sinabi nun sa amin na pagkain daw yun ng aswang. Pag nakain mo raw yun, magiging katulad ka rin daw nila. Magiging isa ka na rin sa lahi ng mga aswang. Mukhang ito raw yung panahon na nagpaparami sila.